Ate, what if mag-part-time job na rin po ako? Tanong ni Kelly sa ate niya dahilan para mapatingin sa kanya si Quincy. Ha? Bakit naman? Tanong ni Quincy. Kulang ba yung mga pambaon mo? Dagdag pa ng dalaga na kasalukuyan nagtitiklop ng damit. Hindi naman po pero para makatulong na rin po ko sa iyo. Ikaw po kasi lahat ng gumagastos simula sa pagkain natin hanggang sa tuition at pambaon ko. Alam ko po napapagod ka na ate, kaya gusto ko mo tumulong. Anya na naging dahilan para mapabuntong hininga si Quincy. Kelly, 2 years na lang ang ilalagi mo sa college. Alam nating lahat na mahirap kapag nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Gusto ko na mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. At saka, kaya ko naman ng ako lang ang nagtatrabaho eh. Dahil kapag nakapagtapos ka na, gaganda na ang buhay mo. Pagpapaliwanag ng dalaga sa kapatid niya. Buhay natin ate. Pinapangako ko sa iyo na kahit anong mangyari, magsisikap ako para sa pamilya natin. Alam kong tayong dalawa na lang ang pamilya dahil wala na sila mama at papa. Pero para makaahon tayo sa hirap ng buhay, pag-iigihan ko. Pangangako ni Kelly sa ate niya dahilan para mapangiti si Quincy. Napailing na lang si Quincy habang pinagmamasdan ng kapatid. Lumapit siya rito at marahang hinawakan sa balikat si Kelly. Alam ko Kelly, at ramdam ko naman yun. Tsaka yung bawat pagsisikap mo. Mahina ngunit puno ng lambing na sabi ni Quincy. Pero sana, maintindihan mo rin na responsibilidad ko to bilang ate mo. Kahit anong hirap, kaya kong tiisin basta para sa'yo at para sa kinabukasan mo. Opo ate. Sagot ni Kelly pero halata pa rin sa boses niya ang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga muli si Quincy. Umupo siya sa gilid ng kama at tinapik ang tabi niya, hudyat na pinapaupo niya doon si Kelly. Sumunod naman agad ang kapatid. Ganito kasi yun. Panimula ni Quincy matapos sandaling katahimikan. Hindi kita pinipigilan dahil ayaw ko makatulong ka. Gusto ko lang na kapag tumulong ka, hindi mo isasakripisyo yung pangarap mo. Kasi yun ang pinakamahalaga sa akin, na makapagtapos ka ng maayos. Pagpapaliwanag ni Quincy sa kapatid. Naiintindihan ko po ate, pero minsan kasi pakiramdam ko wala akong silbi, na para bang lagi na lang ikaw ang nahihirapan. Pag-amin ni Kelly bago siya napayoko. May silbi ka Kelly. Hindi mo lang nakikita pero ang laki na lang naitutulong mo sa akin. Kahit yung simpleng pag-aaral mong mabuti, sapat na yun para ma-inspire ako na magpatuloy sa pagpapatrabaho. Kahit na napapagod ako, pero kapag naiisip kong may kapatid ako nagsisikap sa pag-aaral, nawawala ang pagod ko. Kasi alam kong darating ang panahon na magiging maayos din ang buhay natin. Napatitig na lang si Kelly sa ate niya bago unti-unting lumabas ang ngiti sa labi niya. Salamat po ate. Pagpapasalamat niya. Ganito na lang, sabi bigla ni Quincy, dahilan para mapataas ang tingin ni Kelly. Kung talagang gusto mo mag-part-time, pag-usapan natin. Hindi ko naman yan tuluyang ipagbabawal eh. Pero sisiguraduhin muna natin na hindi maaapektuhan ang pag-aaral mo. Ayos ba yun? Tanong ni Quincy sa kapatid, para bang lumiwanag ang mukha ni Kelly sa narinig. Talaga po ate? Pwede. Papayagan niyo na po ba ako? Masayang tanong niya sa kapatid. Tumango si Quincy. Oo, basta sabay nating haharapin. Wala nang lihiman at kung sakali man na napapagod ka, magsasabi ka. Tandem tayo, di ba? Agad na yumakap si Kelly sa ate niya. Tandem tayo ate, always. Pagpapasalamat niya na nagpangiti naman sa dalaga. Nga pala, kumusta ang love life ate? Wala ka pa rin po bang balak magmahal? Tanong ni Kelly sa ate niya. Ano ka ba? Siyempre wala muna no. At saka ikaw ang priority ko. At bukod doon, ayoko nang maulit ang dati kong naranasan. Saad ni Quincy. 4 years ago nang magkaroon ng kasintahan si Quincy. Siya si Renzo, babait at gentleman na banata. Ang first love ni Quincy ngunit naghiwalay sila dahil sa magulang ni Renzo. Nang malaman nilang ang karelasyon ni Renzo ay isa lamang babae na mahirap, ay hindi sila pabor sa relasyon nila. Kaya naman ginawa ng mga magulang ni Renzo ang lahat para mapaghiwalay sila. Isang araw ay nabalitaan na lang ni Quincy na nagpunta na pala sa Dubai si Renzo. Walang paalam, wala man lang hiwalayan na naganap at walang kasiguraduhan kung mahal pa nga ba nila ang isa't isa. Sa bagay,
Pero malay mo naman ate, makilala mo na sa isang araw ang nakatadhana sa'yo. 25 ka na ate. Feeling ko need mo nang mag-asawa once na makapagtapos ako. Saad ni Kelly na nagpatawa sa kadalaga. Hindi naman ako nagmamadali, Kelly. At saka ikaw lang sapat na para sa akin. Kung darating man sa akin yung pag-ibig na yan ulit, sana maayos na. At yung panghabang buhay na talaga. Ayoko na kasing ulit masaktan ng ganun eh. Saad ni Quincy bago niya ipinagpatuloy ang pagtitiklop. Nga pala ate, tapos na ako sa presentation ko para bukas kaya naman magluluto na ako. Alam ko pagod ka kaya ako na munang kikilo sa bahay. At saka may trabaho ka pa mamaya, di ba? Kaya magpahinga ka na muna. Saad ni Kelly bago niya binuksan ang refrigerator nila. Tsaran! May isang buong manok tayo ate. Nagputulong sa akin si CJ kanina. Yung anak ni Aling Bebang sa project niya kaya naman tinulungan ko. Tapos binigyan ako ni Aling Bebang ng ganito. Masayang saad ni Kelly na nagpangiti naman sa dalaga. Alam kasi niya kapag may nagpapatulong kay Kelly ay hindi ito naghahangad ng kapalit. Kaya iba talaga ang saya ng dalaga kapag may ibinibigay sa kanila, lalo na ng mga bagay o pagkain na pwede nilang ipangulam. Dahil dyan, yung kalahati nito ay iluluto ko ng adobo ngayong tanghali. Tapos bukas naman yung kalahati. Tapos ipa-fried chicken ko siya. Saad pa nito na mas lalong nagpasaya sa dalaga. Mahirap man sila pero sila yung taong hindi na naghahangad ng sobra-sobra. Basta makaraos sila ay masaya na. Sa kabilang banda naman ay nakatulala si Quest habang nagiinuman sila ng mga kaibigan niya. Bro, sinagot na ako ni Erica. Finally, we're a couple na. Masayang saad ni Dion bago siya uminom ng alak. Well, that's good bro. Congratulations. Pero hindi lang ikaw ang may masayang balita. Dumating na yung engagement ring na binili ko para kay Yesha. I hope she said yes to me kapag nag-propose na ako sa kanya next week. Masayang saad naman ni Luis bago sila napatingin kay Quest na tulala lang. How about you bro? Kamusta ang love life? Sinagot na ako ni Erica tapos si Luis naman magpo-propose na. How about you? Tanong ni Dion sa kaibigan pero napakunot lang ng noo ang binata. Now that I'm thinking about it, it seems unfair dahil ako na lang ang walang love life sa ating tatlo. I'm handsome, rich, and gentleman. Bakit nga ba wala pa ako nagiging karelasyon? Tanong ni Quest sa mga kaibigan niya. Nakalimutan mo na ba bro? Tanong ni Luis sa kaibigan. Ang ano? Tanong naman ni Quest. Napabuntong hininga na lang si Dion bago niya binuksan ng laptop niya. 14 models, 2 CEO, 5 artists, and almost 20 employees from our company. 4 from my company, 6 from Luis' company, and 10 from your own company. In total, 41 girls you rejected this year. Tapos magtatanong kang kupal ka kung bakit ka single. May sapi ka na ba bro? Hindi makapaniwalang saad ni Dion kay Quest na bigla na lamang umiwas ng tingin nang ma-realize niyang tama ang sinasabi ng mga kaibigan niya. How can I not reject them? I don't like them. They only like me because of my status and physical appearance. I want someone who will like me based on my personalities. And not because I'm handsome and rich. Big word bro. Personalities. Natatawang saad ni Luis dahilan para samaan siya ng tingin ng binata. Are you saying na pangit ang ugali ko? How could you? Inis na saad ni Quest dahilan para mapabuntong hininga ang dalawa niyang kaibigan. Paano ka nila magugustuhan kung nagpapakilala pa lang sila, iniirapan mo na? Tsaka may babaeng ganun pa ba? Yung mamahalin ka dahil sa personalities mo at hindi dahil sa dami ng pera at itsura mo. I don't think so. Saad ni Dion bago siya lumagok ng alak. I don't know. Pero kasi kahit pilitin kong kumilala ng tao, hindi ko nararamdaman yung spark na sinasabi nila. Yung tipong ma-overwhelm ako. Nakangusong saad ni Quest. Spark? Bro, relasyon to hindi naman fireworks sa festival. Natatawang saad ni Luis na agad namang sinamaan ni Quest ng tingin. Pero seryoso bro, baka naman kasi masyado kang mataas mag-set ng standards. Baka hinihintay mo yung tipong babae na pag nakita mo pa lang, titigil na yung mundo mo. Life isn't a movie, Quest. Sabi ni Dion habang umiiling. Napahiga na lang si Quest sa likod ng upuan niya. Hawak-hawak ang bote ng alak. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang ng something real. Yung hindi ako hahabulin dahil sa pangalan ko, sa narating ko, at sa dami ng pera ko.
I just want some genuine love. Anya dahilan para matpatingin sa isa't isa si Dion at Luis. Paano mo malalaman kung hindi mo binibigyan ng chance? Bro, literal na pag-angat lang ng kamay ng babae para makipag-handshake ay iniiwasan at iniirapan mo na. Oh, kung ganyan ang ginagawa mo, paano ka magkaka-girlfriend? Tanong niya kay Quest. Hindi Mabilis na depensa ng binata kahit na totoo naman ang mga pinagsasasabi ng mga kaibigan niya. Sabay silang napatingin kay Dion na mabilis nag-scroll sa laptop nito bago huminto. Talaga ba? One proof. I can show you some. Nakangising saad ni Dion na para bang in-game siyang mag-asar. Pinaharap ni Dion ang screen sa dalawa. May video doon si Quest na naka-formal attire at sa isang business event. May lumapit na babae para makipagkilala at kitang-kita doon kung paano mabilis na umiwas si Quest bago pa man tumagal ang conversation. Bro, bakit may video ka nito? Sino nag-record nito? Halos mapasigaw na tanong niya. Security cam, nakuha ko sa IT. Don't question it. Kalmado pero may halong pang-aasar na sagot. Napahawak si Quest sa mukha niya. Okay, fine. Baby, konti lang. Konti lang ang iniiwas ko. Tsaka malay ko bang ako yung balak niyang kausapin. Ang iniisip ko kasi noon baka doon siya sa lalaking nasa likod ko nakikipag-usap. Kaya agad akong umiwas. Pagdedepensa niya na nagpatawa sa dalawang kaibigan niya. Konti. Bro, kung makabla ka ng tao para ka lang nagda-dodgeball sa PE nung elementary tayo. Halata naman na napaka-snobbish mo. Ilalapitan ka na ng grasya, ayaw mo pa. Napatulala si Quest sandali bago uminom ulit. Well, she's not interesting. Saka she's not my type, no. Just look at her clothes, parang luluwa na yung hinahanap niya. Kilala niyo ako. Medyo conservative akong tao kaya ayaw ko sa ganyan. Pangangatwira ng binata. Tsaka, you call her a grasya. Basta sa tingin niya ay parang gusto niya kagad akong sunggaban. Alam mo, ang hirap makipagtalo sa'yo dahil hindi ka nauubusan ng sasabihin. Siguro kailangan mo nalang antayin yung dawan mo na dumating dahil pihikan ka. Baka kapag nirituhan ka namin laitin mo pa. Saan ni Dion sabay tawa? Napatawa rin naman si Luis bago sila nag-cheers dalawa. Siraulo kayo. Pero kahit inis ang tono niya, ay kita sa ngiti niyang hindi naman siya totoong galit. Mahilig lang talaga silang magbiruan dahil simula bata ay magkakaibigan na sila. Tahimik sila sandali habang umiikot ang ilaw ng bar at mahinang tugtog lang ang naririnig. Pero seriously bro, darating din yun. Di mo naman kailangan madalain. Saka malay mo sa isang araw na siya dumating, di ba? Just be patient kasi nga ang pag-ibig ay hindi minamadali. Oo nga, tama si Luis. Malay mo sa isang araw nga ibigla mo nalang maramdaman yung spark na hinihintay mo. Oh, di kapag nangyari yun wag mo nang pakawalan pa. Susuportahan ka naman namin Kung ayaw sa'yo, ikikidnapin natin. Mga siraulo talaga kayo. Pero kahit na ganun thank you. Nakangiting Anya. Napatingala si Quest sa kisame habang hawak-hawak ang bote ng alak. Bago dahan-dahang ngumiti ng may halong inis at pag-asa. Sana nga. Kasi parang ako na lang talagang walang love life sa mundong to. At sabay-sabay lang silang natawa. Habang si Quest naman ay kahit ayaw pa niyang aminin, ay napaisip kung totoo nga bang darating yung spark na matagal na niyang hinahanap. Kinaumagahan ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang sinabi ng mga kaibigan niya tungkol sa pag-ibig. Kasalukuyan siyang nasa family outing ngayon dahil aalis na kaagad bukas ang mga magulang niya para sa mga business trip. Panganay sa magkakapatid si Quest at may 3 siyang kapatid, 2 lalaki at 1 babae. Mom, I want you to meet Cyrus, my boyfriend. Saad ni Queen dahilan para mabalik sa wisyo si Quest at mapatingin siya kay Queen. That's nice, anak. I know him. His father is the owner of Velo Corporation. It's nice to know na siya ang boyfriend mo. Saad ng ama nila na si Quinton habang kumakain sila. Hiya anak, you're a grown woman kaya hindi ka namin pipigilan kung gusto mo na magka-boyfriend. Nakangiting saad naman ni Erlinda, ang ina nila ni Quest. Wait, are you for real, Mom and Dad? Queen just turned 18 years old last month. Tapos may boyfriend na kaagad siya. That's crazy. I'm not approve of it. Lumabas ang pagiging possessive brother niya dahil si Queen lang ang nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Why not, kuya? We know Cyrus and he's a good guy. Besides, nasa tamang edad na si Queen.
Pangangatwiran naman ni Quaid, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. I also agree. Masaya kaya mag-girlfriend o boyfriend? Well, you wouldn't know dahil wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Saad naman ni Kian dahilan para samaan siya ng tingin ni Quest. Watch your words, Kian. He's your brother at kailangan mo siyang igalang. Saka it's his choice na maging single hanggang ngayon. Pagsuway sa kanila ni Erlinda. Siguro tatanda ka nilang binata, kuya. You're already 30 years old, right? Ikaw ang pinakamatanda sa atin pero ikaw pa rin yung single hanggang ngayon. Gusto mo ba ereto kita sa mga friends ko? They like older men. I don't know why. Nakangising saad ni Queen. No thanks. I don't like spoiled brats. Saka what I'm looking for is genuine love. Hindi yung laro-laro lang. Now don't question me why I'm single. Madami akong responsibilidad sa pamilya natin. Inis na saad ni Quest bago niya ipinagpatuloy ang pagkain. Reasons? Saad ni Quaid dahilan para mainisan ng tuluyan si Quest. Napatakip na lamang ng mukha si Quest. Can we just eat quietly? Please. Huwag niyo nalang problemahin ang buhay ko and just focus on your fairy tale lives. Pagpapakalma niya sa sarili kahit na inis na siya. Pero bago pa man siya tuluyang makabawi ng composure, ay bigla siyang tinapik ng ama niya sa balikat. Anak, just enjoy the outing. Forget work. Forget pressure. Forget everything. Spend time with your siblings. Who knows, baka dito mo mahanap ang spark na hinahanap mo. Anya bago niya kininditan ng anak. Nagtaas naman ng kilay si Quest bago nagsalita. Dad, this is a private resort, hindi mall. Sino naman makikita ko dito? Mga puno. Pamimilosa po niya. Ngumisi si Queen. Nalay mo, kuya. Baka may dumating na guest or baka may nagstay na sa ibang kabilang villa. Like works on surprises. Pero maling mo naman, baka makasalubong mo siya bukas pag uwi mo. Nakangising saad ni Queen pero hindi na lang siya pinansin ng binata. Hindi na nagsalita si Quest pero sa loob-loob niya ay napailing siya. Ano ba naman ang chance na mangyari yon? Napansin niya rin na pare-parehas ng sinasabi ang mga kaibigan niya at pamilya niya. Bukas na nga ba niya makikilala ang babaeng para sa kanya? Kagaya ng dating family vacation nila, ay nanatili lang sa loob ng kwarto niya si Quest at nagtrabaho. He's not in the mood para magsaya-saya kaya naman ganun lang ang ginawa niya. Hanggang sa sumunod na araw ng gabi ay umuwi na siya. Nag-overtime sa trabaho si Quincy para makompleto na niya ang pangbayad sa tuition ng kapatid niya. Pagod, masakit ang katawan at masakit ang ulo niya pero kinaya niya iyon para kay Kelly. Alauna na ng madaling araw nang matapos ang shift niya. Kasalukuyan siya nagliligpit ng mga gamit niya dahil nakarating na ang kapalit niya. Ayun ang sahod mo, Quincy. Bonus mo itong 2,000 dahil nakita kong pagod na pagod ka talaga at ginawa mo ang best mo. Mag-take out ka ng ulam na natira doon sa kitchen at kung kailangan mo ng pahinga bukas ay pwede kang hindi muna pumasok. Saad ni Ma'am Cristel, ang may-ari ng restaurant na pinagtatrapahuhan ni Quincy. Nako, maraming salamat po talaga, Ma'am Cristel. May pang-ulam na po kami bukas at thank you po dito sa bonus. Pagpapasalamat ni Quincy na nagpangiti naman kay Cristel. Halos ilang taon na niya kasing empleyado si Quincy at kahit kailan ay hindi niya ito narinig na magreklamo. Bukod doon ay talaga namang masipag ang dalaga at delikado sa trabaho niya. Walang anuman, iha. Nga pala, madaling araw na. Kung gusto mong antayin mo na lang si Jeric at magpahatid ka sa kanya. Kanina pa yun nakaalis para mag-deliver, kaya baka nandito na siya mamaya. Saad ni Ma'am Cristel pero tumanggi na ang dalaga. Okay na po ako, Ma'am Cristel. At saka, kaya ko naman pong lakarin pa uwi yung bahay namin eh. Tsaka sigurado rin po akong pagod si Kuya Jeric. Okay na po ako, Ma'am, at aalis na po ako. Saad ni Quincy kaya naman wala nang nagawa si Cristel. Nagpaalam na ang dalaga sa mga kasamahan niya pati kay Ma'am Cristel at umalis na. Ngayon, kumpleto na ang pang-tuition ni Kelly. May pangbaon na rin siya bukas dahil sa ibinigay na ulam ni Ma'am. Nakakapagod pero worth it ang pag-overtime ko. Knowing na secured ang semester na ito ng kapatid ko. Anya sa sarili habang naglalakad. Hindi pa siya halos nakakabenting hakbang nang may bigla siyang naramdaman na kakaiba. Nanigas ang katawan ng dalaga nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya habang naglalakad siya. Nanlamig ang mga kamay ni Quincy at bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang umakbang habang pilit na pinapakalma ang sarili kahit naramdam niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Hindi niya alam kung anong mas malakas,
Ang tunog ng hakbang na rinig sa katahimikan ng kalsada o ang kaba sa dibdib niya na parang sasabog na dahil sa nangyayari. Kalma, Quincy. Baka maling iniisip mo. Baka pareho lang kayo ng daan at hindi masamang tao ang nasa likuran mo. Bulong niya sa sarili, pero mas lalo siyang kinalibutan nang maramdaman niyang sumaba yung hakbang ng taong nasa likod niya sa bawat pagbilis niya. Mas lalo niyang hinigpitan ng hawak sa bag niya at napapahawak siya sa bulsa kung saan nakatago ang maliit na pepper spray na binigay sa kanya ni Ma'am Cristel noon na pa-birthday pa niya. Bali-balita na rin kasi sa lugar nila na maraming babae ang napapahamak dahil sa mga adik na naggagala doon. Lord, please, huwag po sana ako mapahamak. Sana makauwi po ako ng ligtas sa kapatid ko. Mahinang dasal niya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto na ang lumipas, pero bigla na lang niyang narinig ang bumigat na hakbang sa likod niya. Mas mabilis at mas lumalapit ito sa kanya dahilan para magtayuan ang mga balahibo niya. Nangihina na ang mga tuhod ng Quincy pero ipinagpatuloy niya pa rin ang paglalakad niya. At bago pa man siya makatakbo ay may kamay na biglang humawak sa braso niya. Ay miss, baka gusto mo kong samahan dyan sa gilid lang. Saad ng lalaking hindi niya kilala pero may pagnanasang nakatingin sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at sinipa na niya ang lalaki sa tiyan bago nanakbo palayo doon. Kahit anong gawin mong takbo, mauhuli pa rin kita. Matagal na kitang pinagbamasdan kaya hindi na kita hayaang makatakas pa. Sigaw ng lalaki habang pinipilit ang sarili kahit na masakit ang katawan dahil sa pagkakasipa ng dalaga. Kaba, takot at pagkabalisa ang nararamdaman ng dalaga habang pinipilit niyang sarili na makaalis doon. Dahil kasi sa takot na nararamdaman niya ay nangihina na ang tuhod niya. Paiyak na siya at hindi alam kung saan pupunta nang bigla siya nakakita ng itim na kotse sa gilid ng kalsada. Kinatok niya ito ng kinatok upang humingi ng tulong. Laking ginahawa niya nang bumaba ang bintana at isang lalaking may maamong muka ang sumilip. At ito si Quest. Hindi na siya nakapagpaliwanag nang maayos. Nanginginig at halos maiyak sa takot. Please, tulungan mo ko. May humahabol sa akin. Nang sabihin niyo ng dalaga ay hindi na siya dalawang isip pa na buksan ang pinto ng kotse niya at pinapasok niya doon si Quincy. Maya-maya lang ay nakita nilang nakarating na doon ang lalaki at lilingon-lingon ito na parabang hinahanap niya ang dalaga. Tinted ang bintana ng kotse ni Quest kaya naman hindi sila nakita ng lalaki. Anong klaseng babae bang umuwi ng ganitong oras? Tapos solo lang. It's already 1 AM mo, tapos solo ka lang. Babae ka pa naman. Paninermo ni Quest sa dalaga bago niya pinandar ang kotse niya. Tell me where you live. Iatid na kita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Saad ni Quest habang nagmamaneho siya. Sinabi naman kaagad sa kanya ng dalaga kung saan ito nakatira. Pasensya na, galing kasi ako sa trabaho at nag-overtime ako. Kaya nga naman ngayon lang ako nakauwi. Nabigla na lang ako nung naramdaman ko may sumusunod na sa akin. Sinubukan niya akong hawakan tapos sinipa ko siya kaya ako nakatakas. Pagkukwento ng dalaga sa nangyari bago siya sumandal at huminga ng maluwag. Tahimik sila hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ng dalaga. Ngunit, bago pa man buksan ng dalaga ang pinto ng kotse ni Quest, ay pinigilan siya nito. Nasaan ang bayad mo? Tanong ni Quest dahilan para magtaka ang dalaga. Ha? Bayad saan? Tanong naman pabalik sa kanya ni Quincy. May bayad ba yung pagsakay ko sa kotse niya? Pero hindi naman ako nagpahatid sa kanya. Siya yung nag-insist na ihahatid niya ako. Naguguluhang saan niya sa sarili. Bayad sa pagligtas ko sa'yo. I helped you escape that creep, right? I think I need some reward or something. Taas kilay na saad ng binata. Paano ba yan? Anong gagawin ko? Kapag ibinayad ko sa kanya itong pera ko, ay kukulangin na yung pang-tuition ni Kelly. Ano nang gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang nag-iisip ng kung ano bang maaari niyang ibayad sa binata. Habang nag-iisip ang dalaga ay hindi mapigilan ni Quest na mapangiti dahil may pagka-cute si Quincy. Ngunit na-caught off guard siya nang biglang hinawakan ni Quincy ang dalawang pisngi niya at hinalikan siya nito sa labi. Pasensya na, yan lang ang kaya kong ibayad sa'yo. May paggagamitan kasi ako nitong pera na mas importante. Maraming salamat nga rin pala sa pagligtas sa akin. Sana nagustuhan mo yan. Anya bago siya nagmamadaling bumaba ng kotse ng binata at tumakbo na papaalis doon. Natulala at hindi makapaniwala si Quest sa nangyari.
At doon na nga niya naramdaman ang kabog ng puso ng isang taong in love. What the hell just happened? Mahina niyang saad na para bang ayaw pa niyang tanggapin kung totoo ba yun o bunga lang ng pagod at antok niya. Napahawak siya sa dibdib niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang natakluban na ang kalmadong personalidad na nakasanayan niya. Hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa gulat, sa hiya o sa sobrang hindi inaasahang ginawa ng dalagang iyon. Is she crazy? Bakit Napahinto siya sa pagsasalita at napalunok ng sariling laway. Damn. Pero ang lambot. Napapikit niya ang bulong habang napapangiti ng hindi sinasadya. Tumikim siya bigla at hinampas ang manibela para matauhan. Hoy Quest, ano ka ba? Hindi ka pwedeng matinglag sa isang stranger lang. Kahit cute pa siya. Kahit nakakabalo yung ginawa niya sa akin. Bulong niya sa sarili pero kahit anong pilit niyang isiping walang epekto iyon ay hindi niya mapigilan ng sarili na mapaing na may ngiti sa labi. Sa kabilang banda, si Quincy naman ay halos magkandara pa na sa pagkamamadaling makapasok sa bahay nila. Nanginginig ang tuhod niya at hindi pa rin makapaniwala sa kapal ng mukha niyang ginawa iyon. Pagkapasok niya sa loob ay agad siyang sumandal sa pader habang hinihingal. Ano ba yun, Quincy? Ano bang ginawa mo ha? Nasisiraan ka na ba? Bulong niya sa sarili habang namumula ang buong mukha niya sa hiya at pagkalito. Bakit mo siya hinalikan? Diyos ko po. Dahil ba sobrang gwapo niya kaya hindi ko napigilan ang sarili ko? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Hinawakan niya ang labi at napapikit. Hindi niya maitatangging kinabahan siya dahil sa kalokohang ginawa niya. Pero masigit doon ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kilig. Pasensya na, wala kasi akong ibang pambayad. Nang maalala niya iyon ay lalo siyang napayoko sa sobrang hiya. Pero bakit parang antang ako? Paano ko makaharap ang lalaking yun kapag nakita ulit kami? Napatakip siya ng muka gamit ang dalawang kamay. Gusto niyang sumigaw sa hiya pero kailangan niya maging tahimik dahil baka magising niya pa si Kelly. Pero wait, ang tanong, magkikita pa kaya ulit kami? Mukhang hindi siya taga rito kaya parang hindi na. Kung tama ang aking hinala, mabuti na yun dahil wala akong mukhang maihaharap sa kanya. Anya sa sarili bago siya sumisigaw ng tahimik. Pinagagagawa mo dyan ate. Tsaka bakit parang mas late ka ngayon? Tanong ni Kelly na kasalukuyan na palang nakatingin sa kanya. Wala. Pagod lang ako. At saka ngayon lang ako nakauwi. Kasi nag-overtime ako eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Tanong ni Quincy sa kanya. Nag-review pa ako eh. Saka hinihintay ka. Gutom ka na po ba? Wait, iinit ko yung ulam mo po para makakain ka na. Anya bago sila nagtungo papuntang kusina. Samantalang sa loob ng kotse ay hindi pa rin makapaniwala si Quest na nangyari ang pangyayaring iyon. That girl, she's something else. Nakangising Anya habang patuloy siya sa pagmamaneho. Tumingin siya sa salamin. Sa sariling labi niya na kanina lang ay hinalikan ng isang babae na hindi niya kilala. Napailing na lang siya ulit pero hindi pa rin talaga mawala-wala ang ngiti sa mga labi nila. You know what, kiss and run girl? Bulong niya na para bang narinig siya ng dalaga kahit hindi naman. Hindi pa tayo tapos. Babawi ako sa'yo at hindi ko hahayaan na ako lang ang nabigla sa ating dalawa. Dagdag pa niya. Tatandaan kong araw na to. Anya bago niya binuksan ang cellphone upang tingnan ang time and date. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Isang ngiting may halong interes, pagtataka at kakaibang excitement na hindi niya pa naramdaman noon. See you again, Miss Kiss and Run. Anya bago niya ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Simula nang mangyari ang kahihiyang pangyayaring iyon ay hindi na ito nawala sa isip ng dalaga. Na para bang kapag naaalala niya iyon ay gusto niya na lang magpakain sa lupa dahil sa kahihiyan. Pero kahit na ganon ay confident siya na hindi na muling magkukrus ang landas nila ng binata. Sa kabilang banda naman ay halos mapunit na ang labi ng binata kakangiti kapag naaalala niya ang mga pangyayaring iyon. Damn, I can't stop thinking about her. It's been a week since nangyari yun pero oh God, siya lang talagang laman ng isip ko. Na parang ginayuman niya ako gamit ang malambot at mapula niyang labi. Look who's smiling. Kinikilig kaya siya oh. Sa tingin mo diyon, in love na kaya si Quest? Nakangising tanong ni Luis sa kaibigan niya. In love? Baka naman nababaliw na.
I can't help but laugh. Saad naman ni Dion. So, ano nga bang latest? Why are you smiling like an idiot? Feeling ko mapupunit na yung labi mo sa kakangiti. Nakangising tanong ni Luis. Sorry, can't tell you. Baka kasi pag nasabi ko kagad, mausog, mahirap na. Anya bago siya uminom ng alak. So, meron na nga. Kailan kaya namin makikilala yan? Taas kilay na saad ni Dion. Soon enough. Saad ni Quest nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niya itong sinagot. Hello po sir. We already gathered a lot of information about Miss Quincy de Robles. Ipapadala ko po ba sa bahay niyo yung mga papeles? Tanong ng tauhan ni Quest na inutusan niya na mangalap ng impormasyon tungkol sa dalaga. Yeah, go straight to my house. Susunod din ako doon. I want to get to know her and plan my next move. Anya bago niya pinatay ang tawag at tumayo. Well, mauna na ako. I have something to do. Pagpapaalam niya sa mga kaibigan niya. Let me guess. What you're doing is connected to her. Tanong ni Dion. Yes, maybe. Well, bye. Pagpapaalam niya bago siya umalis doon. Pagkaalis niya ay kaagad siyang dumiretso sa mansyon kung saan siya hinihintay ni Gab. Quincy Eloise de Robles, 25 years old and have a sister named Kelly Elaine de Robles, 21 years old. No parents because they already died. Basically, si Quincy ang bumubuhay sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Napag-alaman ko rin po na naghahanap siya ng trabaho sa ngayon na full-time. Medyo humihina na po kasi yung restaurant na pinapasukan niya. The personal assistant position in my company is vacant. She'll be perfect for that job. Nakangising Anya. Sakto sir. Nalaman ko rin po na may kakilala si Ma'am Quincy na nagtatrabaho po sa kumpanya ninyo. Si employee number 234, Rachel Enrique. Nalaman ko po mag-best friend silang dalawa. Baka si Miss Rachel nang daan para makapasok sa kumpanya mo si Ma'am Quincy. Pagbibigay suggestions ni Gab dahilan para mapangiti ang binata. You know what? You're right. Thank you for the suggestion of yours. Anya bago niya tinawagan ng sekretary niya upang may ipagawa. Quincy, kailangan mo ng trabaho, di ba? Hinihingal na saad ni Rachel nang makapasok siya sa bahay ng dalaga. Rachel, nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo dito? Gulat na saad ni Quincy habang nagluluto siya. Sorry, nagmamadali lang. Pero di ba kailangan mo ng trabaho? Kasi kung oo, maire-recommend kita sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Vacant yung position ng personal assistant ng boss namin. Kailangan niya ng personal assistant as soon as possible gawat marami siyang meeting starting next week. Interesado ka ba? Basta sa narinig ko mataas ang magiging sahod mo kaysa sa akin. Saad ni Rachel na kumuha sa atensyon ng dalaga. Mataas ang sahod doon? Pero okay lang ba kung mag-apply ako? Kasi wala ko natapos. Hanggang high school lang. Sa pagkakaalam ko, istrikto ang kumpanya na pinapasukan mo Saad ni Quincy. Hindi na ata titingin si Sir tungkol dun Gawat need na niya talaga na magkaroon ng personal assistant. Kung gusto mo sumama ka niya sa akin pagkatapos mong kumain ng tanghalian. Pag-aaya ni Rachel, kaya naman umuon na lang ang dalaga. Kung totoo nga hindi na kailangan ng mga requirements na ganun, malaking oportunidad na to para sa akin. Para hindi na rin na kailangan ni Kelly na may trabaho pa. Anya sa sarili habang nagbibihis. Matapos magbihis ay nagbiyahe na sila ni Rachel papunta sa kumpanya. Namangha naman ang dalaga dahil ngayon lang siya nakapasok sa ganito kaganda at kalaking building. Sigurado ka ba talaga na okay lang na mag-apply ng ganito? Pasensya nga pala't kinailangan na pa akong pahiramin ng damit mo para lang maging akma yung damit ko rito. Saad ni Quincy habang naglalakad sila sa loob. Pinagtitinginan sila ng ibang mga tao doon pero hindi nila pinansin ang mga ito. Sumakay sila sa elevator at napunta sa 9th floor kung saan nakalagay ang office of the CEO. Pumasok sila doon at napahinto sila sa harap ng malaking glass door na may nakasulat na CEO's office. Kumabog ang dibdib ni Quincy. Pakiramdam niya ay sasabog na sa kaba. Relax ka lang, mabait naman si Sir Minsan nga lang, pagtulog. Pabulong na saad ni Rachel habang bahagyang itinulak ang dalaga papasok. Pagkapasok nila ay bumungad ang malaki at eleganteng opisina na napakalinis, napakapresko at amoy mamahaling pabango. May malaking lamesa sa dulo kung saan nakaupo ang isang lalaking nakatalikod habang may kausap sa cellphone. Hindi makagalaw si Quincy. Para siyang napako sa sahig dahil sa kaba na nararamdaman niya.
Habang pupunta kasi sila sa elevator, ay narinig niyang masungit, palaging galit at hindi friendly ang CEO ng kumpanyang ito. Yeah, I'll sign the documents later. Just leave it on my desk. Malamig pero malalim na boses na lalong nagpatindig ng balahibo niya. Pagkababa ni Quest ng tawag ay unti-unti itong humarap sa kanila. At doon, biglang nanlaki ang mata ng dalaga. Oh my God! Mahinang bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses dahil sa pagkagulat. Sa dinami-dami ng pwede kong maging boss, siya pa talaga? Lupa, magbukas ka na't kainin mo na ako. Hindi ko na kaya ang feeling na matutunaw na ako sa hiya. Namumulang saad ni Quincy sa sarili habang si Quest naman ay napangisi. Hindi iyon napansin ni Rachel pero si Quest ay nakangiti na. Yung ngiti na para bang planado ang mga nangyayari. Miss Rachel, so she's the applicant you're talking about? Tanong niyang diretso habang nakatingin lang kay Quincy at hindi man lang tinitingnan si Rachel. Opo sir. Siya po si Quincy Hindi na natapos ni Rachel ang pagpapakilala niya sa dalaga nang magsalita ang binata. I know. Pagputol niya sa pagsasalita ni Rachel sabay tayo mula sa upuan. You may leave us for a moment, Rachel. Bigla namang natauhan si Quincy at mabilis na napatingin sa kaibigan. Rachel, huwag mo akong iwan. Pero huli na ang lahat. Nakalabas na si Rachel at nagsara na ang pinto ng opisina ni Quest. Tumikim si Quest bago mabagal na naglalakad papalapit sa kanya. So, we meet again, Miss Quincy. Or should I say, Miss Kiss and Run? Nakangising tanong ni Quest sa dalaga. Napalunok ang dalaga ng sarili niyang laway. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya habang ang focus ni Quest ay nasa dalaga lang. Sir, alam niyo po ba yung kasabihan na kapag may nakakahiyang nangyari sa'yo ay kalimutan niyo na lang po? Please po, wala po lang talaga akong maipangbayad sa inyo that time. Pakiusap ng dalaga. Ikaw ang laman ng isip ko this past few weeks. Tapos gusto mong kalimutan ko na lang ang lahat ng mga yun. Are you crazy? Anya bago siya tumayo mula sa swivel chair niya. Sir, bakit po may pagganito? Di ba po interview yung pinunta ko rito? Tanong ni Quincy. Yes, this is your interview. Nakangising tugon niya habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa mukha ng dalaga. Huminto siya sa harap nito na napakalapit. Enough para maramdaman ni Quincy ang amoy ng pabango niya nga nakakabaliw. Tell me, Quincy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inayos ang buhok niya. Handa ka na ba talaga maging personal assistant ko? Nakangising tanong niya. Hindi makaimik ang dalaga. Hindi niya alam na ang trabahong inakala niyang pagkakataon ang mismong simula ng pagkapasok niya sa buhay ng lalaking matagal na niyang naghahanap sa kanya. Nang dahil lang sa gabi ng kahihiyan na gustong-gusto niya na rin kalimutan. Handa na po. Nauutal na saad niya bago siya umiwas ng tingin. Well then, you're hired. Saad ni Quest bago siya nagtungo pabalik sa may swivel chair niya. Agad-agad, sir? Tanong ni Quincy na hindi makapaniwala. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Quest. Gusto po syempre. Sadyang nagulat lang po talaga ako. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Quincy. So, ano pong gagawin kong trabaho para sa inyo? Mag-aayos po ng schedule ninyo? Tanong ni Quincy. My schedule is already organized. I'll just give it to you later. As for now, just sit there until I order you to do something. Saad ni Quest? Kaya naman naupo na lamang ang dalaga sa may upuan sa harap ng binata. I'm just thinking, since halikan na natin ng isa't isa, okay lang ba kung mag-kiss ulit tayo? Tanong ni Quest dahilan para mamula ang dalaga. Sir naman, ano po bang klaseng tanong yan? Siyempre hindi po no. Oo, nag-kiss na po tayo pero unexpected po yun dahil sa nangyari. First kiss ko nga yun na sana sa future asawa ko pa sana ibibigay. Pero naisuko ko sa'yo. Nakangusong saad ng dalaga na nagpatawa naman sa binata dahil ang cute nito. Are you saying na kailangan kitang panagutan dahil sa halik na yun? Should I be your future husband, diba? Nakangising tanong ng binata dahilan para mapatakip na lang ang dalaga sa mukha niya. Hindi po syempre. Ay nako sir, magtrabaho ka na nga lang po kaysa inaasar mo ko. Anya sabay irap. Inuutusan na ba ako, babae? Tanong ni Quest bago niya pinisilang pisngin ng dalaga. Mukha kang siopaw.
Natatawang Anya bago niya ibinalik ang focus sa laptop niya. If you wanna get comfortable, pwede ka dun sa sofa matulog. Kung inaanto ka naman, ay higitin mo lang yun nasa ilalim at magiging sofa bed yan. I'll just wake you kapag may kailangan ako. Anya kaya naman tumango na lang ang dalaga at naupo sa sofa. Simula nang magtrabaho doon ang dalaga, ay palagi na siyang inaasar ni Quest. Wala atang araw na hindi sila nag-aasarang dalawa dahilan para asarin niya si Quest ng pinsan niya na sekretary niya. Hanggang sa isang araw ay inaantok ang dalaga habang si Quest ay nasa meeting pa. Hindi na siya sinama nito dahil ang mas kailangan niya sa meeting na yon ay ang sekretary niya. Dahil doon ay napagpasyahan na lamang ni Quincy na magpahinga muna. Tulog ang tagpapahinga ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Quest. Ang kulit mo kasi Kuya Quaid eh. I already told you na nasa meeting nga si Kuya Quest. Narinig ko sabi ng mga employees, saad ng isang babaeng boses. Bago sila tuluyang pumasok sa loob. Ano pa nga ba, hintay natin si kuya. It's been a while since nakasama natin siya mag-dinner eh. Tara, maupo na lang muna tayo. May babae. Sigaw ni Quaid nang makita niyang natutulog sa sofa si Quincy. Kaagad namang nagising ang dalaga dahil sa sigaw ni Quaid at nahulog mula sa sofa. Aray, ang sakit ng binti ko. Maluwalawang Anya bago siya tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Who are you? And what are you doing in Kuya Quest's office? Sunod-sunod na tanong ni Quaid habang si Quincy naman ay nakahawak sa binti dahil masakit iyon. Akmang sasagot na sana si Quincy nang biglang may pumasok sa opisina at inilawa noon si Quest. Quincy, I am already done with my meeting. Let's have dinner na. Napatigil si Quest sa pagsasalita nang makita niya ang dalawa niyang kapatid na naroon. Magtatanong na sana siya kung bakit sila nandito nang makita niyang nakahawak si Quincy sa binti niya. Kaagad niya itong nilapitan at binuhat bago inilapag sa sofa. Are you okay, Quincy? Saan niyo masakit? Tanong ni Quest habang pinisilp-silp niya ang binti ng dalaga. Okay lang ako, sir. Nabigla lang po't nahulog sa sofa nung may sumigaw. Saad ni Quincy kaya naman napatingin si Quest sa mga kapatid niya. So ano nga bang ginagawa niyo dito? Tanong ni Quest bago siya naupo sa may swivel chair niya. Aayain ka sana namin na kumain ng dinner. Kasi it's been a while since tumabas tayo magkakapatid. Saad ni Quaid habang ang tingin niya ay nasa dalaga pa rin. Sino siya, kuya? She's kinda cute, ha? Wait, I look older than her? Is she a minor, kuya? Oh no, pido... Hindi na natapos ni Queen ang sasabihin niya nang magsalita si Quest. First of all, I'm not a pedo, Queen. She's 25 years old already. Sadyang maliit lang talaga siya at matangkad tayo. And yeah, you're right. She's cute. Anya dahilan para mamula naman si Quincy. Sinabihan niyo ko ni Sir ng cute? Grabe ang dibdib ko. Parang sasabog sa kilig. Namumulang Anya sa sarili. Also, I was about to ask her to dinner with me. Kaya no, hindi ako sasama. Kaya na lang muna at maybe next time na ako kakain na makasama kayo. Saad ni Quest. Kaya naman awkward na lumabas ang mga kapatid niya bago nagpaalam. Does it still hurts? Kaya mo ba maglakad o bubuhatin na lang kita? I'm kinda hungry so let's eat at my favorite restaurant. Pag-aaya ni Quest bago siya lumuhod sa harapan ng dalaga upang tingnan ang binti ng dalaga. Okay na ako kaya ko naman po maglakad. Pero bakit mo sila tinanggihan? Pwede namang sa kanila ka nalang sumabay, di ba? Tanong ni Quincy. I don't wanna eat with them. Saka ikaw lang talagang gusto kong kasamang kumain eh, not them. So, shall we go now? Tanong ni Quest, kaya naman tumango na lang ang dalaga. Dahan-dahan lang, kaya mo? Tanong niya habang marahang ginagabayan ng dalaga papunta sa pinto nito. Kaya po, promise. Pilit na nakangiti niyang sagot kahit ramdam pa niya ang puso na parang nagwawala sa dibdib niya. Pagkabukas nila ng pinto ay nagulat si Quincy nang makita si Rachel na may hawak na mga papeles at halatang nag-aabang. Ay sir, nandyan na po pala kayo. Akala ko po may meeting pa. Sabi niya medyo kinakabahan. Tapos na meeting kanina lang. Supado Rachel, I'll go ahead. Put those papers on my desk and I'll check it tomorrow. Utos ni Quest bago ito tumingin sa dalaga. Come on Quincy. Pag-aaya niya bago kumaway si Quincy kay Rachel. Oh my God! Ano to? Bakit magkasama sila ni Sir? At bakit hinahawakan ni Sir ang bewang niya?
Nanginginig na bulong ni Rachel sa sarili habang kinikilig. Eto na bang pagdating ng oras para magkaroon ng panibagong love life ang best friend ko? Nako, kung ganun nga sana dahil deserve niya ulit kiligin eh. Kinikilig na saad ni Rachel bago niya inilapag sa may lamesa ni Quest ang mga papeles at umalis na siya. Hindi niya iyon narinig ni Quincy dahil hinila na siya kaagad palabas ni Quest. Pagdating nila sa parking lot ay halos mapatigil ang dalaga sa paghinga nang makita ang sasakyan ng binata. Isa itong itim na sports car na sobrang kinang na para bang hindi pa nagagamit at mukhang bago. Sir, dito po ba tayo sasakay? Tanong ni Quincy sa binata. Yes, of course. Go inside at 7:30 reservation ko sa restaurant na yun. Anya, siguro po sir, mas okay kung mag-commute na lang ako. Or pwede naman po na wag na lang sumama. Nagmumukha po akong dumi o alikabok po sa sasakyan mo. Anya pero hinigit na lang siya ng binata papasok bago ito nagsimulang magmaneho. Pagka-start ng engine ay dahan-dahang umandar ang sasakyan paalis ng parking lot. Tahimik lang ang dalaga. Hindi makapagsalita dahil sa hiya at kaba. Panay ang kagat niya sa labi as if trying to calm herself. Bakit ang tahimik mo? Tanong ito habang nakatingin sa daan pero halatang aware sa bawat maliit na galaw ng dalaga. Wala naman po. Kinakabahan lang. First time ko po kasing sumakay sa ganitong kamahal na sasakyan. Anya sabay hima sa upuan. Baka madumihan ko po. Dagdag pa niya dahilan para makunot ang noo ng binata. Napahinto sandali si Quest bago ngumisi. Hindi ka ba talaga marunong makinig ano? Halos lagi mo nilang sinasabi yan. Kahit naman masira to o madumihan ay hindi ko pababayaran sa'yo. Saka for the record, hindi ka madumi. Sagot nito bago niya ibinalik ang tingin sa harapan. And this car, I don't care kung madumihan to. Mas gusto ko nga nandito ka eh. Parang malalaglag ang kaluluwa ni Quincy sa katawan niya dahil sa sinabi ng binata. Sir, bakit parang ang dami niyong sinasabing nakakakaba? Nakangusong tanong niya sa binata habang namumula pa rin. Because it's true. Aside from that, sagot niya bago siya mabilis na tumingin saglit sa dalaga. I like seeing your reactions. Whether you're happy, annoyed, and angry. Natatawa nga ako dahil parang hihimatayin ka na kanina anytime eh. Natatawang saad ni Quest. What? Ang sama sir ha? At saka hindi po ako hihimatayin no? Mukha lang. Mabilis na mariing sagot naman ni Quincy sabay takip ulit ng mukha. Nakakahiya naman po. Ang cute mo namang mahiya. Mahinang sabi ni Quest pero rinig na rinig iyon ng dalaga. Walang nasabi si Quincy. Hindi niya alam kung saan ibabaon ang sarili dahil sa mga hiya at kilig na nararamdaman niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago sila nakarating sa isang mamahaling restaurant na may malaking chandelier sa loob at mga staff na nakaputing gloves. Restaurant pala to? Akala ko mansyon na. Nakakatakot namang pumasok, baka makabasag ako ng itlog. Anya sa sarili. Pagkahinto ng sasakyan ay agad lumabas si Quest at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Hold my hand. Utos nito. Sir, hindi na po kailangan. Quincy. Malamig pero mababa ang tonong saad niya. Wala na siyang nagawa at dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Quest. Mainit ang palad ng binata at sapat iyon para lalo siyang kabahan. Pagkapasok nila ay kaagad silang sinalubong ng manager ng restaurant na iyon. Good evening Sir Quest, your private room is ready. Saad nito para magtaka ang dalaga. Private room? Akala ko ba restaurant ang ipinuntahan namin? Hindi kaya hotel to? Tanong ng dalaga sa sarili niya. Parang nanlamig ang batok ni Quincy nang may ma-realize siya. Let's go. Anya sabay hila sa kamay ng dalaga. Pagkapasok nila sa private room ay napaupo na lang si Quincy sa malambot na upuan. Tahimik at kinakabahan dahil baka may ibang mangyari. Relax. I brought you here para kumain. Hindi para takutin ka. Anya bago ito umupo sa tapat niya. Pero bakit po dito sa private room? Pwede naman po sa labas ha. Tanong niya habang pinaglalaroan ng daliri niya. Si Quest ay lumapit sa kanya bago nagsalita. Because I don't like sharing you with strangers. Kapag nandun tayo, edi pagtitinginan ka nila. Malamig pero possessive niyang sagot. Halos mabilaukan si Quincy sa sariling laway nang dahil sa sinabing iyon ni Quest. Sir, bakit parang intense na mga sinasabi mo ngayon? Trip mo na naman ba akong asarin? Tanong ni Quincy. No,
Hindi ko sinasabi yung mga yun dahil trip kitang inisin or whatsoever. I'm saying that because I'm serious. Tugon niya habang hindi niya pa rin inaalis ang tingin sa dalaga. Bakit mo ako ginaganyan, sir? Hindi niya ba naiisip na baka nag-a-assume na ako dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin? Buntong hininging tanong niya sa sarili bago siya sumandal sa may upuan. Maya-maya lang ay dumating na yung waiter na kukuha sa order nila. Akala ng dalaga ay nagloloko lang ang binata dahil sa mga pinagsasabi nito, pero ang lahat ng iyon ay totoo. Maayos naman ang naging trabaho ng dalaga kay Quest. Napagchichismisan pa nga na parang may special treatment daw si Quest sa dalaga dahil hindi naman ito ganoon dati sa dati niyang personal assistant. Bagkus ay napaka-istrikto niya doon. Diba? Napaka-unfair, no? Napaghahalataan na yan si Sir. Feeling ko may gusto siya kay Quincy. Si Quincy naman, epal, di marunong lumugar. Saad ng isang babae dahilan para mapatigil si Queen sa paglalakad. Kasalukuyan kasi siyang pupunta sa opisina ng kuya niya upang dalhan ng graham cake si Quincy. Nung nakaraan kasi ay nag-dinner sila sa mansyon ng binata at nagustuhan ni Quincy ang ginawang graham cake ni Queen. Bukod doon ay naging close na sila dahil sa kabaitan ng dalaga. Oo nga, masyado pang paimportante, galing naman sa mahirap na pamilya. Nakakapagtaka nga dahil balita ko wala namang natapos yan sa college. Pero bakit sa kanya napunta ang personal assistant position? Saad naman ng isa pang babae. Dahilan para mapairap si Queen. Dahan-dahan siya naglakad papalapit doon sa may mga babae at peke niya itong nginitian. Bad-mouthing Ate Quincy. Ang sama ng ugali niyo. At saka ano bang pakialam niyo kung may special treatment si Ate Quincy kay Kuya Quest? Mahal ni Kuya si Ate Quincy eh. Ano bang magagawa ng mga mababang tao na katulad niyo? At saka hindi niyo kilala si Ate Quincy para sabihan ng mga ganyang salita. Inis na saad ni Queen dahilan para magtahimikan ang mga babaeng iyon. And for the record, kaya napaka-stricto ni Kuya ay dahil maraming nagawang mali yung dati niyang personal assistant. Nagnakaw ng mga files para ibigay sa kalaban ng kumpanya ni Kuya. Ano kaya magiging reaksyon ni Kuya kapag narinig niya ang mga pinagsasabi niyo kay Ate Quincy? Baka mawalan na kayo ng trabaho niyan. Or even worse, baka hindi na kayo makahanap ng trabaho na mas maayos niyan. Kawawa naman kayo. Sorry po ma'am, hindi na po mauulit. Pasensya na po sa mga nasabi namin. Pagmamakaawa ng unang babae sa takot na mawala ng trabaho. Sorry din po. Saad naman ang ikalawang babae dahilan para mapangisi si Queen. Next time you start yapping, make sure you know your place. Inis na saad ni Queen bago siya nag-walk out doon at sumakay na sa elevator. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na si Quest dahil may mga meeting pa siyang ulit with a lot of CEOs and investors. Are you sure na okay lang na hindi ako sumama? Kaya ko pa naman. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang magsalita ang binata. No, you should stay here. Kasama ko naman yung sekretary ko. Just rest here and I'll be back for you. Anya habang nagkakandagulo-gulo na sa pagsusuot ng necktie. Kaya naman tumayo ang dalaga kahit na masakit ang kanyang binti. I told you to rest and don't mind me. Anya pero kinuha sa kanya ng dalaga ang necktie. Inayusan niya ang binata. Dahilan para mapalapit sila sa isa't isa ng sobra. Nagkatitigan sila ng matagal dahilan para maakit sa kanya ang binata at hinapit niya ang bewang ng dalaga. Sir? Gulat na saad ng dalaga bago bumulang sa kanya si Quest. Wait for me in this room. After my meeting, I'll be back here for you. Anya bago niya niyakap ang dalaga. Nagpaalam na siya sa dalaga at nagmamadaling umalis dahil late na siya sa meeting. Natulala na hindi mapakali ang dalaga nang gawin iyon sa kanya ng binata. Ate Quincy, dinalhan kita ng Graham. Ate Quincy? Pagtawag niya ulit dahilan para mabalik sa wisyo ang dalaga. Queen, ikaw pala yan. Pumasok ka dito. Anya kaya naman pumasok na si Queen. Ipinagawa kita ng Graham cake, Ate Quincy. Yan ang batch 1. At kapag gusto mo pa, marami pa dun sa ref ng mansion ni Kuya. Anya dahilan para mapangiti naman ang dalaga. Nako, maraming salamat Queen ha. Nag-abala ka pa. Pero thank you talaga. Masayang saad ni Quincy bago niya tinikman ang dala ni Queen. Anything for my future sister-in-law? Bulong ni Queen bago siya ngumiti.
Para kay Queen ay si Quincy na ang gusto niyang mapangasawa ng kuya niya. Para sa kanya ay si Quincy lang ang karapat-dapat para kay Quest. Oh, I'm tired. Finally, tapos na. Saad ni Dion habang sila na lang ang natira sa may meeting area. So anong plano? Tara, inom. Pero bago yun, let's eat muna. I'm hungry. Saad ni Luis habang inilalagay niya ang laptop niya sa may lagayan nito. I think I'll pass. Someone's waiting for me back in my office. Saad ni Quest bago siya napatingin sa relo niya. Oh shoot, it's already 7 p.m. I have to go back. Sana hindi niya na bored kakahintay sa akin. Anya bago ito nagmamadaling lumabas doon. Priorities. Hindi na natin masasabi na nagkakalamang tayo sa kaibigan natin yun ah. In love na rin ang kupal oh. Natatawang saad ni Dion bago sila sabay na lumabas ni Luis doon. Umorder ng take-out ang binata at dinala niya ito pabalik sa kumpanya niya. Oh God, hindi pa naman siguro maalis si Quincy, di ba? I lost track of time dahil sa meeting na yun. Kainis. Anya sa sarili habang patuloy siya sa pagmamaneho. Nagmamadali siyang sumakay sa elevator dala-dala ang pagkain na binili niya. Quincy. Napatigil siya nang biglang makita niyang himbing na natutulog si Quincy sa sofa. Napahinga naman ng maluwag ang binata bago niya inilapag sa may lamesa ang pagkain. Naupo siya sa may tabi ni Quincy at hinaplos niya ang ulo nito. Never have I ever experienced this feeling. Pero ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Siguro nga, nahuhulog na ako sa iyo, Quincy. Bulong niya habang mahimbing pa rin ang tulog ng dalaga. Maayos ang pagkasama nila bilang magkatrabaho pero habang lumilipas ang araw, ay pahulog na ng pahulog sila sa isa't isa. Dumating pa nga sa punto na ayaw nang mahiwalay ng binata kay Quincy. No, 3 months in Hong Kong for a business trip. No, I don't want to. Cancel that. Pagtanggi ng binata. Cause you can cancel that. Mahalaga silang investor sa company na minubuo mo sa Hong Kong. So kailangan nating pumunta roon. Pamimilit ni Raven sa pinsan niya. No, I don't want to. May iwan dito sa Quincy and I'm sure na hindi ko kakayanin makasurvive ng isang araw na hindi ko siya kasama. So no. Pagmamatigas ni Quest dahilan para mapakamot na lang sa ulo si Raven. Kung nagkakaganyan ka, bakit hindi mo nalang dalhin si Quincy? Nang sa ganun, hindi ka na mukhang bata na pinagdamutan ng candy. Buntong hiningang saad ni Raven. Wait, the idea is good. Oo nga no. Wait, sasama ko si Quincy because I need her always to be with me. Anya bago niya itinext ang dalaga. Kasalukuyan itong absent sa trabaho dahil inaya ni Queen na mag-shopping at maggalagala. Hindi naman nakatanggi si Quest dahil si Quincy na ang nakiusap. Who would have thought na napakasungit at cold-hearted na CEO ng kumpanyang ito at head ng Virtuazon family ay magkakaganyan ng dahil lang sa iisang babae. Tadhanga naman oh. Anya sa sarili bago niya binuksan ang laptop upang i-check ang mga dapat nilang dalhin sa business trip. Sa kabilang banda naman ay busy sa pag-shopping si Queen at Quincy. Queen, hindi ko alam kung bagay ba talaga tong suot ko eh. Maganda yung dress ha, pero parang ang baduy kasi sa akin tingnan. Ewan ko ba? Bagay siya sa ibang maganda pero sa akin hindi. Saad niya habang tinititigan ang sarili sa salamin. Suot niya ang simpleng white dress na pinili ni Queen para sa kanya. Ate Quincy, ano ka ba? Trust me, kung makita ka lang ni Kuya ngayon, sigurado ako malulusaw yun sa ganda mo. Natatawang sagot ni Queen bago niya inayos ang buhok ni Quincy. Ay teka, may nag-text. Saad ng dalaga nang marinig niya nga tumunog ang cellphone niya. Kinuha ni Quincy ang phone niya at napalunok siya nang makita ang pangalan ni Quest. For something comfortable, I'm picking you up later. We need to talk. Yan ang message sa kanya ng binata. Napakunot noon naman ang dalaga at nagtaka. We need to talk? Bakit parang ang seryoso? Mahina niyang saad dahilan para lumapit sa kanya si Queen. Ha? We need to talk? Ate, baka proposal na yan? Baka mag-confess na si Kuya. Ay! Sigaw ni Queen pero agad siyang tinakpan ni Quincy sa bibig. Teka lang, bakit naman? Baka may mali lang akong nagawa. Or kaya kailangan niya akong kausapin? Naku, baka hindi tama yung pagkakaayos ko sa schedule niya at nagkanda gulo-gulo. Kinakabahang saad ng dalaga. Ate, kung may mali kang nagawa, bakit ka pinagsusuot ng comfortable clothes? Sa expression na yan, hindi siya galit. I can guarantee you. At saka alam mo ba kapag galit si Kuya, halos lumalamig yung paligid.
Pero ngayon, ate, iba na. Parang nagbago na siya simula nang makilala ka niya. Kinikilig na saad ni Queen. Hindi na nakasagot si Quincy. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya at hindi niya alam kung bakit. Kinagabihan ay nagkita silang dalawa sa may restaurant. Kinakabahan pa rin si Quincy pero kahit na ganun ay nilakasan niya ang loob niya. Suot niya ang dress na pinili sa kanya ni Queen kanina sa may mall. Tahimik lang silang umorder at nagsimulang kumain. Hindi na nagsayang ng oras si Quest at nagsalita na siya. Inaya niya ang dalaga na sumama sa Hong Kong sa business trip na pupuntahan niya. Don't worry, alagaan ng mga tauhan ko ang kapatid mo. I assigned one of my bodyguards na pwedeng tawagan ni Kelly. In case she needed something. I just need you to come with me. Pakiusap ni Quest. Nang marinig ng dalaga na may mag-aasikaso naman sa kapatid niya, ay hindi na siya nagdalawang isip na sumama kay Quest. Bago umalis, ay nagbilin pa siya sa kapatid niya na pati na rin sa bodyguard na naka-assign doon. Nag-iwan siya ng pera kay Kelly bago nagpaalam. Nagtungo na sila sa Hong Kong at syempre nagtrabaho. Dahil doon ay naging close sila at nagalagala pa sila kapag may free time sila. Sa bawat araw na magkasama sila ay nare-realize nila na huhulog na pala sila sa isa't isa lalo. Kaya naman isang gabi ay nagpasyahan ng umami ni Quest sa dalaga. Kasalukuyang gabi na noon at nasa garden si Quincy habang nakatingin sa mga bituin nang umupo sa tabi niya si Quest. Si Quest ay huminga ng malalim na para bang pinipilit niyang magpakatapang sa mga susunod niyang gagawin. Quincy, can I tell you something? Yung matagal ko nang gusto sabihin sa'yo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Tanong ni Quest. Napakurap naman si Quincy pero tumango siya. Ano po yun, sir? Tanong ng dalaga bago siya humarap sa binata. Si Quest ay hindi agad nakapagsalita. Kinuha niya muna ang kamay ng dalaga. Hinawakan niya yun ng dahan-dahan, maingat na para bang natatakot siyang masaktan niya ito. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Opo, sir. Sabi niyo po kailangan niyo ako sa business trip na ito. Naputo lang sinasabi niya nang magsalita si Quest. I needed you, yes. Pero hindi lang dahil sa trabaho. Nag-angat ng tingin si Quincy at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang seryosong tingin ni Quest. Every day, I try to stop myself. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi pwede at hindi tama. Kasi boss mo ko. Pero Quincy, I can't deny it anymore. Unti-unting lumalalim ang boses nito. Mas naging tapat at mas ramdam ang pagiging seryoso niya. Nahulog na ako sa iyo, Quincy. Pag-amin ni Quest. Napatigil si Quincy dahil sa pag-amin ng binata. Sir Quest, hindi ko po alam kung... Hindi alam ng dalaga kung anong sasabihin niya dahil sa labis na bilis ang pangyayari. You don't need to say anything. Hindi kita pinipilit, okay? Mahinang tugon nito bago niya hinawakan ang pisngi ng dalaga. I just want you to know what I feel. Hindi ko gustong itago pa. Gusto rin sana kitang ligawan pero kung hindi ka pa handa sa ngayon, o kaya naman ay ayaw mo sa akin, matatanggap ko naman. I just want you to be true to yourself. That's all. Malambing na saad niya. Anong pinagsasabi ni sir? Don't tell me hindi niya alam na may pagtingin na rin ako sa kanya. Hindi makapaniwala ang tanong ni Quincy sa sarili. Gusto rin po kita, sir. Pero masyado pong maaga kung magiging tayo po kagad. Kung gusto mo naman po kong ligawan, okay lang sa akin. Namumulang saad ng dalaga, dahilan para mabuhayan ang binata. Talaga ba? Hayaan mo akong naligawan ka? Thank you. Thank you, Quincy. Ipinapangako ko sa iyo na hindi kita bibiguin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kaseryoso sa iyo. Masayang saad ni Quest bago niya niyakap ang dalaga at doon na nga nagsimula ang ligawan nilang dalawa. Okay naman ang lahat. Nagalagala lang sila sa Hong Kong. Siyempre nagligawan rin. Yung tipong parang perfect na ang relationship nila kahit nagliligawan pa lang sila. Pero ang lahat ng iyon ay magbabago kapag bumalik na sila sa Pilipinas. Pagbalik nila ay napag-alaman nilang bumalik na ang ex ni Quincy from Dubai. Ito ang ex niya na wala silang closure kung naghiwalay ba talaga o hindi. Bukod doon ay nagkaroon pa ng problema dahil walang alam ang mga magulang ni Quest tungkol kay Quincy. Kaya hinanapan nila ito ng pwedeng mapangasawa. No, Mom and Dad, I won't agree to this. I don't even know her. And aside from that, I already love someone else. Inis na saad ni Quest nang ipakilala sa kanya si Bella. Why na tanang? Bella is from Vertudes family.
And I think magiging maganda ang partnership ng Vert Corporation sa company mo kapag kayo ang kinasal. Saan ni Quinton, dahilan para sumabog na ang binata sa galit. You can control my life, Dad. I don't want her. And I already love someone else. Kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo ako mapipilit. Galit na sigaw ni Quest bago siya padabog na umalis sa mansyon ng mga magulang niya. Wala nang mga oras na yon, sina Queen kaya hindi nila na-back-upan ng kuya nila. Dahil sa pangyayaring iyon ay nainis si Bella at pinimbestigahan niya si Quincy. Napag-alaman niya na may ex itong gustong pakipag-comeback. Kaya naman pinuntahan niya si Renzo at nagplano silang dalawa. Gumamit ng AI-generated photo si Renzo na magkasama sila sa kama ng dalaga at ipinakita niya ito kay Quest. Habang si Bella naman ay gumawa ng fake messages na may ibang babae si Quest. Ngunit parehas lang ang naging sagot nilang dalawa. Hindi ako naniniwala sa mga pinapakita niyong yan. Dahil kilala at may tiwala kami sa isa't isa. Kaya ang ending ay hindi sila nagtagumpay na paghiwalayin ang dalawa. Bukod doon ay kinumpronta na ni Quest ang mga magulang niya at pinatigil na niya ang arranged marriage. Mom, Dad, I already love someone else. Saka kayo na ang nagsabi, di ba? Kung sino nakatadhana sa akin, ay sa kanya ako sasaya. Kaya naman hindi natin pwedeng diktahan ang tadhana. Mahal ko si Quincy. At siyang gusto kong makapangasawa pagdating ng panahon. Pakiusap niya sa mga magulang niya. Kuya is right, Mom. Besides, kilala na namin si Ate Quincy. And believe me when I say this, siya lang ang nakikita kong perfect for Kuya. Aside from her face, her personalities are also beautiful to the point na wala nang makakahigit pa sa kanya. Pagsuporta ni Queen sa kuya niya. I agree with them, Mom. Noong una, kanesyon namin kung karapat-dapat nga ba siya. Di niya kami sinagot ng diretso dahil ipinakita at pinaramdam niya kay Kuya at sa amin kung bakit siyang para kay Kuya. Saad naman ni Quaid. At dahil si Quest ang nakatadhanang susunod na tagapagmana ng pamilya, ay walang nagawa ang mga magulang nila kundi hayaan ang binata. Bukod doon ay nang makilala nila si Quincy, ay narealize nila kung bakit mahal ng anak nila ang dalaga. Sinagot ni Quincy ang binata at naging official couple na sila. Patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho at makalipas lang ang halos 1 taon ay nagpropose na si Quest sa dalaga. Wala pa bang date ang kasal? Gusto ko na magkaroon ng apo. Saad ni Erlinda kay Quest at Quincy nang dumalaw sila doon. Mom, kakapropose ko pa lang sa kanya last week. And besides, baka next year pa. Gusto kasi namin na maging wedding date namin ay yung araw kung saan kami nagkakilala. Nakangiting saad ni Quest bago niya hinalikan sa kamay ang dalaga. Grabe naman po kayo ka-excited, ma'am. Medyo nahihiya pa nga po ako eh. Namumulang saad ni Quincy. Hay nako, Iha. Bakit ka mahihiya? Ikaw na nga ang future daughter-in-law ko. Saka gusto ko nang makita kung ano magiging itsura na magiging apo ko sa inyo. Siguradong gwapo o maganda talaga. Tulad ninyong dalawa. Nakangiting sagot ni Erlinda habang hinahaplos ang kamay ni Quincy. Mom, hindi pa nga namin napipili yung motive tapos apo agad ang iniisip nyo. At saka hindi ba pwedeng akin muna siya? Kapag nagkaanak kami, sigurado akong may kaagaw na ako. Nakangusong saad ng binata bago ito umupo sa tabi ni Quincy. Kuya, wag mong pigilan si Mom. Excited na yan for sure. Kita ko kung paano maingit si Mom sa mga friends niya na may apo na eh. Pati nga rin ako excited na. Sa wakas naging sister-in-law ko na si Ate Quincy at magkakaroon na rin ako ng pamangkin. Anya sabay tawa ni Queen at naupo sa harap nila. And speaking of wag pigilan, Kuya, kailan nyo balak mag-pictorial for your prenup? Alam mo naman na may kakilala akong mga magaling na photographer. Masayang saad ni Quay dahil excited na rin siya. Mamaya na natin pag-usapan yan at mag-dinner na muna tayo. Mas excited pa kayo sa akin eh akong ikakasal. Anya bago niya hinawakan ang kamay ni Quincy at marahan itong hinila paupo sa chair na malapit sa kanya sa malaking dining table sa mansyon ng Virtuazon. Habang kumakain sila ay hindi mawala ang ngiti ni Erlinda. Halatang halata ang saya niya dahil noon lang niya ulit nakita ang anak na ganoon kasaya. Pagkatapos ng hapunan ay nagyayana si Quest na umuwi na dahil may early meeting pa siya kinabukasan. Pumayag naman ang mga magulang niya at hinayaan na silang umalis. Pagod ka na ba? Mahina niyang tanong bago niya hinalikan ang labi ni Quincy. Hindi naman. Nag-e-enjoy kasi ako kanina eh. Ang bait ng mom niyo. Nakangiting saad ni Quincy. Mom natin.
Mabilis na tugon ng binata, dahilan para lalo pang mamula ang pisngi ng dalaga. Alam mo ba kung bakit mom natin? Because sooner or later, ay magiging kapamilya ka na talaga namin. Seryoso niyang saad. Napababa ang tingin ni Quincy sa kamay niya, habang hawak-hawak ang engagement ring na nasa daliri niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang siya ang napili ng binata na isang CEO, isang virtuoson at isang lalaki na napaka-sweet at caring. Marami ang kaagaw niya dito pero siya ang pinili. I love you always, future Mrs. Virtuazon. Nakangiting saad ni Quest. I love you to Mr. Virtuazon. Saad naman ni Quincy bago siya hinalikan ng binata. Yan ang mga pangyayari sa buhay ni Quest at Quincy, 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay kasalukuyang kasal na sila at may isang anak na pinangalanan nilang Quillian. Masungit at gwapo si Quilling tulad ng ama niya. Ngunit siya rin ay mapagmahal at maalalahanin katulad ng ina niya. Si Kelly naman ay nakapagtapos na ng pag-aaral at nagkaroon na rin ng kasintahan. May maayos na trabaho at masaya na rin ang buhay. Kasalukuyang nagluluto si Quincy nang lumapit sa kanya si Killian at nagpabuhat. Nagtataka ang dalaga ng una pero hinayaan niya na lang. Maya-maya lang ay bumaba na rin si Quest na mukhang kagigising lang. Wait lang. Saad niya habang lumalapit sa kanila. Bakit siya kaagad ang may hug? Ako dapat muna. First come first serve, Dad! Taas kilay na saad ni Killian sa ama. And that's my wife. Ako dapat ang unang may morning hug. Pagsusungit ni Quest. No, Mommy is mine! Matapang na saad ng bata bago masumigpit ang yakap kay Quincy. Excuse me, Mommy is mine? Hindi baby, Mommy natin, pero mostly mine. Sagot ni Quest habang hinahawakan ang bewang ni Quincy para hilahin palapit sa kanya. For your information, ako nauna. You're 4 years late, kaya back off. Ako muna dapat. Anya pero hindi siya pinansin ni Quillian at hinalikan pa nito sa pisngi si Quincy. Aba, sumusobra na yan Gusto mo ipadala kita sa States? Masyado mo nang inaagaw ang asawa ko. That is unacceptable. Anya pero dinalaan lang siya ng anak niya. Ano ba yan, kuya? Nakakahiya ka? Pati bata inaaway mo. Natatawang saad ni Queen na kasalukuyang kakarating lang. Tita Queen! Masayang saad ni Killian bago siya nagpababa at pumunta kay Queen. Aba, syempre. Masyado na siya nakakalamang Palagi siyang pumapagitna sa tulog namin ni Quincy. Kaya hindi kami nagkakaroon ng loving moments. Ano ka ba naman, mahal? Anak natin yan, no? At saka kahit naman lagi siya nakapagitna sa atin, ay nagla-loving tayo Saad naman ni Quincy. Tama talagang hinala ko Sabi na kapag nagkaanak kami, magkakaroon talaga ako ng kaagaw. Nakangusong Anya kaya naman hinalikan na lang siya ni Quincy. I love you, asawa ko. Paglalambing sa kanya ni Quincy kaya naman nawala ang inis niya. I love you too rin po. Anya bago sila nag-kiss at tinakpan naman ni Queen ang mata ni Killian. Yak! Sa harapan ko pa talaga, no? Kaingit naman. Sana mag-propose na sa akin si Cyrus. Nakangusong saad ni Queen dahilan para magtawanan sila. Dito na nagtatapos ang istorya ng pagmamahala ni na Quincy at Quest. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana nagustuhan nyo ang istorya nila. The end. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Len. Dito lang yan sa Dear and Die. Hanggang sa muli. 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 Hanggang sa muli.